Hello, magandang araw po sa lahat, sa mga kapwa ko nagbi-business dyan ng Wi-Fi voucher. Ah, sa ngayon, gusto ko lang sana i-share yung naging experience ko sa pag-Wi-Fi voucher. Naging problema ko. Ito ang pinakamasakit sa akin, yung magka-problema sa pinaka main na cloud or mismong firmware, hardware ko na OC200. Ang gamit ko nga palang TP-Link OC200 yung ginagamit ko na pinaka-cloud. Gusto ko lang i-share yung naging problema ko sa pagbe-business. Nangyari kasi noon, biglang nawalan ng kuryente yung lugar namin. Tapos biglang bukas ng kuryente, talagang nagka-problema yung aking OC200. Bigla talagang nawala ng kumbaga, ang tagal niya kumonek sa ang tagal niya talaga kumonek sa cloud. Hindi ko talaga, umabot na ako ng 1 hour, 2 hours, hindi pa rin talaga hindi pa rin talaga kumukonek. Yung OC200, ito, kung sa mga hindi nakakaalam, ito yung OC200. Kailangan, ito yung OC200. OC200 hardware. Ito, ayan, yan. TP-Link siya, brand ng TP-Link. Ayan. Yan ang OC200. Ito ang ginagamit ko para maging utak ng mismong hardware. Hindi mo na kailangan ng software para magkaroon ng access sa cloud, hindi mo na kailangan nun. Ito, gamit to para mas makatipid sa kuryente, hindi na laging naka-open yung computer mo. Ito, gamit to, laking tipid talaga sa kuryente na ito. Parang ito na yung pinaka main na uh, yung pinaka-utak ng mismong business mo. Yan, manggagaling lahat yan. Ito naging problema ko. Itong OC200 ko, akala ko sira na kasi talagang nagpuwet ako nito Puwet ako nito bago maayos talaga 'to. Akala ko talaga tatapon ko na Na dumating na sa point na parang napanghinaan ako Hindi ko pa nababawi yung pinuhunan ko rito. Ang nangyari kasi sa akin, ito, may power. May nakasaksak na dyan na LAN papunta sa internet. Tapos, may switch din naman ako. May switch hub naman ako. Yun, doon siya na-connect. Doon siya kumukuha ng internet. Tapos, ito, dapat talaga, pagka na-connect na sa internet, mag-blink-blink na to. Mag-blink yan. Dapat yung cloud. Ayan, mababasa nyo cloud. Dapat yan mag-blink. Ang nangyari sa akin, nung namatay yung nung nawalan ng kuryente yung lugar namin. Ito, kadalasan talaga, ito lang naman yung naantay namin kumunik ang nangyari kasi, 1 to 8 hours talaga ako nag-antay. Wala pa rin talaga. Hindi talaga siya kumunik. Nagka-problema na ako sa mga kapitbahay, sa mga client ko. Tagal daw ng internet ko kasi nga daw. Nangyari, parang nawalan ako ng access sa mismong aking controller. Itong mismo nawalan na ako ng access kasi nga, yung cloud ko, disable. Hindi siya nailaw. Kahit may internet naman. Ngayon, nag-research ako para nag-try ako manood sa YouTube. Wala namang nagtatry mag-vlog ng ganito. Kaya nag-research ako sa mga ganito, sa mga comments, sa mga ganyan, sa mga same issue namin. Nagbasa-basa lang ako sa mga ganon. Nabasa ko, yun ang gusto kong i-share sa inyo kasi nga, effective talaga siya. Hindi pa siya patapon, hindi siya sira, mga ka-vlog. Hindi pa talaga siya sira. Kung naka-experience kayo na hindi na nailaw to, hindi siya sira. Hindi na damage yung firmware niyan mismo. Hindi damage. Ang nawala lang dyan, yung internet na nakakonekta dito sa cloud. Nawala ng access sa internet. Ayun, parang yung naputol. Naputol na internet, parang gano'n. Pero akala ko lang talaga, may nasira sa loob. Wala naman nasira talaga.
Nag-check din ako na sa loob eh. Walang sira. Ayan. Ngayon, ganito ang unang ginawa ko. Kaya ito, ganito. Kailangan daw, i-reset daw muna ito. Ito ang kailangan mo i-reset yung OC 200. Kailangan mo ito pindutin, sundutin niya ng 3 to 10 3 to 10 seconds. Ayun, 3 to 10 seconds. Ito, pag napindot mo yan, ito magbiblink yan. Kailangan nakailaw to, dapat naka-open yan. Ito, naka-open, tapos ito, pagka pinindot mo to, magbiblink to. Mabilis yan magblink. Pagtapos nun, mga ilan siguro, mga 3 minutes. After 3 minutes, try mo mag-open ng ng computer. Ito mga kailangan natin para aware tayo. Ito, una OC 200. Main router. EAP. Access point mo. LAN cable. Yan ang mga kailangan natin. Dapat ito, OC200 dapat reset. I-reset mo mga 5 to 10 seconds. After nun, after 3 minutes, 3 to 10 minutes, open ka ng Google Chrome. O kahit anong web browser, basta may mga Tapos, kailangan mo to yung main router. Kasi siya ang magbibigay ng IP address dito sa OC 200. Kailangan natin yung main router. Kailangan may access mo yung pinaka admin yan. Kailangan ma-access admin. Kailangan mo dapat yan. Tapos, kailangan nakakonect na yung EAP sa OC200. Tapos, may LAN cable connected na yan. Ayan, ganyan ang gagawin natin. Kunwari, 10 minutes na nakakalipas. Ito, ang gagawin natin. Nung na-reset mo na, ayan, na-reset na natin itong OC200. Pupunta na tayo sa mismong admin ng mismong main router mo. Ito yung aking router, main admin. Ang gamit ko, na-converge ako. Ayan. Ito ang topic natin kung paano lang natin maayos yung OC200 natin. Yun ang pinaka-main topic natin. Kung may mga same issue ba dyan sa inyo, parehas tayo ng issue. Huwag kayong susuko, hindi pa yan sira, ayos yan. Akala nyo lang sira, pero ayos yan. Ayan. Ang kailangan lang natin makita, kung connected ba si OC200 sa main router natin. Kasi nga, di ba, may LAN cable yon. Dapat malaman natin dito kung connected siya. Hanapin natin yung LAN. Ito yung LAN, no? LAN. After ng LAN, DHCP server. Yon. Hanapin natin si LAN. LAN. Tapos, DHCP server. Yan. DHCP server. Yan. After nun, dami-dami sa ako dyan eh. hanapin mo yung IP address. Sa kulay blue sa akin. Ito yung mga nakakonect sa akin, mga nakakonect sa business ko. Ito yung mga naka-EIP ako. Yan. Sa Wi-Fi voucher ko. Yan, makikita mo yung mga MAC address. Yan yung mga client ko. Kasama na ako dyan. Kasama na ako sa may mayroong MAC address dyan. Ito yung IP address na kailangan natin. IP address. Kada cellphone, meron silang IP address na binibigay para magkaroon silang internet access. Ngayon, kailangan ang pinaka-pake talaga natin dito, malaman natin kung connected ba talaga si OC200 kay internet. Ito, nakita ko na si OC200. Connected siya sa LAN 1 ko. Ayun. Ito yung pinaka-kailangan natin, IP address. Yan ang IP address niya rito sa main router ko. Depende sa inyo kung ano magiging IP address niyan. Hindi tayo pare-parehas. Ayan.
Yan yung IP address ng OC200 ko sa aking main router. Ayan, kailangan ko makita yung IP address. Ayan, IP address. Ayan. After nun, pupunta ka sa web browser. Kahit anong browser. Google, kahit ano. Basta web browser na, ayun. Ayan, pupunta tayo sa Google. Ang gagawin mo, HTTPS. Tapos ito. Ilalagay mo yung IP address para magkaroon ka ng access sa mismong controller mo kung na-connect sa Wi-Fi mo. Enter, press enter. Ayan na. Ito kasi nakakonect na talaga ako kaya kaya nagkaganyan. May mga isa-set up ka pa kasi dyan. Kailangan may login, ganyan. Ayun. Diyan mo na siya ma-access. Kailangan mo siya ayusin yan. Kailangan mo na ayusin. Ito yung mga kailangan ayusin dyan. Yung kagaya lang din ng pagsiset up mo ng sarili mong controller. Ganun din yan. Same lang din. Kailangan mo lang siya mabuksan. Ano po? Ganyan. Basic lang yan. Ikaw na bahala dyan. Kayang-kaya mo na yan. Kailangan mo lang dyan maka-access. Mabuksan yung cloud access niya. Dapat connected na dapat siya sa cloud access. Halimbawa, ito sa akin. Ito yung sa akin. Sana tama yung password ko pa. Ayun, nakapasok. Ayan. Yan yung akin. Connected na ako. Waiting natin. Yan. Ayan, may cloud access siya. Sinet up ko siya rito sa settings. Ito, controller settings. Ayan, connected siya sa cloud. Ayan. Saan yung cloud dito? Kaya nga nilagay sa mainit. Basta kailangan mo yan. Ito. Yan, kagaya niya to. Like, yan. Kailangan ma-open to. I-open mo to. Yan. I-open mo, may open mo yan dyan. Pero hindi ganyan talaga. Parang isa-set up mo pa. Parang baguhan ka lang. Magbabago ka lang ng bagong account. Ganun. Isa-set up mo lang tong controller mo para ang pinaka main natin, magkaroon ng internet access yung controller mo. Mabuksan mo to. Mabuksan mo mismo yung cloud access ng controller mo. Yung OC200 hardware controller. Yun ang kailangan mo magkaroon ng internet. Yun ang main purpose natin kung bakit bakit ako nag-vlog ngayon. Para i-share to na kailangan mabuksan mo to. After nun, okay na yon. I-set up mo yun. Kailangan mo na siya i-connect kay Umada controller na mismo. Umada account. Ito, dito na mismo ikaw magla-login. Ayan, dyan ka na magla-login. Mali yung password. Ganyan. Ayan. Connected tayo. Kailangan mo siya ma-connect dito. Ayan. Ayan yung controller ko. Kailangan mo na siya i-connect dyan. Ma-access mo na yung mismo account mo. Connected na siya sa ano. Ayan o. Ayan yung mga EAP ko. Ayan. Sana nakatulong ako sa inyo. Explore nyo lang. Marami tayong matutunan dyan. Explore nyo lang. Ito talaga pinaka-the best na natutunan ko sa pag-voucher. Tsaka, double ingat na lang din sa mga kasi malaking pera nilabas nyo dyan eh. Kaya kailangan talaga mabawi nyo.
Huwag nyo muna itatapon. Yung pinakamahalaga, huwag nyo itatapon. Kasi lahat yan maayos natin. Pwede natin maayos yan. Ay, kailangan mo lang talaga ng tiyaga. Magbasa-basa. Para makita mo yung ano. Marami ka naman matutunan dun. Kailangan mo lang talaga magbasa. Ayan o. Ayan, kailangan natin. Ayan ang pinaka-main na natin. Purpose. Bakit ako nag-vlog ng ganito. I-connect mo lang yung hardware mo sa cloud. Para mabuksan mo. After nun, magbubukas na to. Ito. Ito magbubukas na dyan. Basta, nakakonect na lahat. Yung sinasabi ko, connected na yung EAP, connected na yung sa switch hub, connected na yung power neto. Ayun, basta lahat connected na sa internet. Hindi mo naman ma-access yung wala kang internet. Ayun, sana nakatulong ako sa inyo sa mga naging same issue ko. Okay, basta magtatapon. Yun lang. Thank you. Ulitin.